Hi guys! Nagbabalik naman ang inyong Supercab 16 para sa ikatlong part ng aking trilogy para sa preview ng Christmas Countdown Project. Wait lang. Ganda naman ang background natin ngayon. Total topic natin sa Christmas Countdown Project ang mga wishes, 19 wishes to Christmas, plus 1 sa isang video para sa mga wish na supposed to be just wish before pero ngayon totoo na siya. So, there are 10 things that I want to share with you. So, una, ang washing machine. Grabe, it's long overdue na yung washing machine at finally natupad na. Malaking tulong yung washing machine, especially maraming mga damit dito sa bahay at matagal na tong hiling ni Daddy, paulit-ulit na binabrot up. At sa awa ng Diyos, nakahanap ako ng budget at nabalik ko na. At nagagamit na dito sa bahay. At may spinner pa, which is first time namin maka-experience ng spinner. Next wish na natupad is isa pang bagay dito sa bahay na essential ay ang microwave oven. Actually, meron na kami nito. And na-serve niya na yung purpose niya. 45 years ata siya nagtagal. Pero syempre, kailangan pa rin ng panibago para sa aming mga foods dito. Especially meron kaming ref at pwedeng pang-init. At ang ganda pa na nabili ko, aesthetic color black pa. Finally, nakabili ng bago at pwede nang kumain ng mainit-init at hindi na gumagamit ng pangluto. Third wish na natupad naman, another bagay here in our home ay ang lagayan ng mga plato or ang dish rack. Meron na kami existing na lagayan ng mga plato pero kasi napakatagal na nila. Parang high school or college pa ata ako nun, grabe. Tapos white pa siya. Medyo oldie na siya so kailangan na siyang palitan. Bumili kami ng bago at maraming mga mura. Actually maraming murang mga dish rack. At nakaswerte kami na maganda siya. Sumobra nga lang yung size niya kasi malaki na dun sa pwesto sa kusina. Pero kailangan kasi talagang malaki dahil marami kami ditong kumakain. Maraming baso, kutsara, tinidor at plato. At ang ganda, aesthetic. Fourth wish, isang material na bagay na natupad para naman sa aking sarili ay makabili ng PlayStation 4. Nung bata ako, gustong-gusto ko talaga makabili ng PlayStation. At maski yung mga kapatid ko, gustong matupad ito dahil mahilig sila sa NBA 2K. At finally, nabili ko ito from Bacolod pa. At although it's second hand, worth it siya kasi kompleto siya sa package. So, pag ganyang mga gaming things, I advise na talagang bumili kayo ng second hand kasi worth it pa rin naman siya. At nagagamit namin ng maayos at na-enjoy namin sa kwarto ko yung PlayStation 4 na napakarami ng games sa 20 plus na ata and sobrang enjoyable. Sana soon may Nintendo Switch naman or PlayStation 5. Soon, manifesting. Next wish naman na tupad ngayong taon ay ang magkaroon kami ng PC sa bahay. Kami kasi as a family gagamit ng PC pero bigla kasi siyang naging essential dahil kailangan ni Daddy. And then, dinupad naman ng aming grandparents from Canada na makabili kami ng CPU. At, syempre, aesthetic pa. Hindi lang basta CPU, pang gaming. Kasi ilang beses lang binabanggit sa akin ni Daddy ko na gustong-gusto niya na magkaroon ng gaming room dito sa bahay. Hindi ko alam kung gamer siya o baka pangarap niya lang para sa akin. At another wish na natupad na kaakibat ng magandang CPU ay ang gaming chair. Actually, ilang beses na namin na nababanggit yan na kahit wala kaming CPU, basta makabili lang ng gaming chair kasi ang ganda niya talaga. Naghanap ako sa mall, maraming mahal, pero nakahanap ako ng good deal sa online. Average naman yung quality niya, hindi madaling masira. Sa tingin ko tatagal, pero kung magaling naman ng gumagamit, tatagal siya. Ang ganda niya. And mukha na talagang gaming PC yung sala namin dahil mayroong CPU at gaming chair. Grabe. Seventh wish naman is ang bagay na matagal ko nang inihiling dahil wala pa akong valid ID noon. At ito, sa wakas na process ko last April at nakuha ko noong May ang isang passport. Thankful ako sa process ngayon dahil dati na pag-uusapan na ang hirap makakuha ng passport pero because of the adjustments, madali na lang ngayon, nakuha ko ito sa DFA Iloilo at medyo nag-struggle pa kasi may mga requirements na dapat na ibigay talaga, especially kapag adult ka at
student ka, so kailangan talaga may mga alternative valid IDs ka. Sana somehow ma-amend yun kasi hirap talaga makahanap ng alternative ID. Ang weird nga na kukuha ka ng valid ID, kailangan mo ng isa pang valid ID. So, medyo weird. Sana ma-amend yun. Ang aking 8th wish na natupad ngayong taon, ang pangarap kong makapunta ng Boracay. Nasa Iloilo ako ng 2 years, Panay Island, pero sa mga unang buwan at taon ko doon, hindi man lang ako nagkaroon ng opportunity para makapunta ng Boracay, which is 5 hours away lang sa Iloilo. And madali na lang yun dahil hindi na ako gastos ng flight. Pakaganda talaga ng Boracay. Kung sa iba, used na sila sa lugar na yun, pero para sa akin first time, napawaw talaga ako. Sana matupad na makabalik ulit ako next year. At ilulook forward ko yun dahil napakaganda talaga ng Boracay. I'm looking forward to the best Boracay destination kasi ang ganda-ganda talaga. At kudos pa kay kuya na nag-picture sa akin dahil ang dami ko rin magandang shots doon sa Boracay. Para akong naging instant model na nagagamit ko ngayon sa social media ko. Andun kasi yung dream ko na makapunta talaga ng ibang bansa na ano ba talagang meron sa ibang bansa. At ang una ay Malaysia. Napakaganda ng Kuala Lumpur. Para siyang pinalaking Makati Business District. Napakaraming magandang building. Sobra. Walang biro. Ang ganda-ganda ng mga building. Hindi ko masyadong nalibot yung Kuala Lumpur kasi isang night lang ako nakapunta doon. And I'm looking forward soon na makabalik ulit. At makapunta pa sa sikat na attraction sa Malaysia, ang Lego Land. Total, mahilig din ako sa mga Legos. Sana soon makabalik ako dyan. At maganda rin yung kanilang transportation. So I'm looking forward to really go back to Kuala Lumpur. Ang 10th wish na tupad, napunta ako sa isang lugar na napaka-mahal na bilihin. Napaka-mahal ng cost of living. Mahal, pero mamahalin mo rin yung country na yun. Ang napakagandang Singapore. Yung simpleng pangarap ko lang na makapunta ng Universal Studios or any park na related sa mga movies, natupad na yun, grabe. At sobrang saya ko talaga nung nakita ko yung mga Minions, Transformers na I'm really a fan of. At hindi kasya yung isang araw, feeling ko mga 2 days or 3 days ka dapat mag-Universal Studios para ma-enjoy mo talaga. And syempre, yung mga attractions din or yung mga sikat na park sa Singapore na puntahan ko rin. Especially Merlion, ilang beses ko na yun nakikita sa postcard, sa social media. Finally, nakita ko na rin. Sobrang ganda ng transportation nila. Akala ko yung Kuala Lumpur na yung pinakamaganda. Mas maganda pa pala yung Singapore. Napaka-smooth, seamless. And papaisip ka na lang sana, no? Sana all na lang para sa Manila. And I'm looking forward na makabalik ulit dyan sa Singapore. Although hindi naman sa lahat ng bagay may mga wish tayo na natutupad kasi may dahilan ng mga bagay-bagay. It doesn't mean na yung wish mo ay hindi natupad is hindi talaga para sa'yo. Malay mo, there's just a proper time for it. Itong mga wish ko, karamihan dito, matagal ko ng wish eh. At hindi to natupad kaagad. Magbibigyan ka lang siguro ng correct timing ni Lord para tuparin yan kasi ibibigay niya sa tamang oras, tamang panahon, kung kailangan. At itong mga wishes to, may mga kahilingan na hindi ko na-expect na matutupad. Pero ayun, natupad. At ang laking bagay para maging masaya ako araw-araw. At hopefully kayo rin, marami rin kayong mga wish bago matapos ang taon na ito na natupad na. At kung hindi man, ay 2024 pa po. Looking forward next year para matupad pa ang napakarami nating hiling para sa atin dahil ganoon naman talaga ang mundo. It's all about wishes. The reason why we live for. Huh? So ito na ang last part ng aking trilogy para sa aking previous sa Christmas Countdown project. Abangan ang 19 wishes to Christmas at wish ko lang. Bye for now!